gumagawa ng mga maling issue, no, regarding dun sa sa pagpunta doon na wala namang katotohanan kasi nga binerify ko sa kanya kanina na talagang hindi talaga nagpunta yung sinasabi. Ayoko nang totally decision doon sa nagpunta. Alam niyo naman siguro guys kung ano sinasabi ko, no? Okay mga kalingap, mga katekram, isa na muling mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroon. Ako po muli ang inyong likod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating komento, kuro-kuro, opinion at reaction po tungkol nga dito sa kasinungalingan. Kasinungalingan po ng isa po sa mga kumuha po kay Dave. Okay? So ito nga po yung si Lola D. At ito nga ang pinaka-focus po ng ating topic o ating paksa ngayong araw na ito mga kalingap ay pag-usapan po nga natin yung naging opinion o naging pahayag po ng isa po sa mga ninong sponsor po ni Dave na pinapabulaanan po ang sinasabi po ng Lola D na ito. Ito po si Lola D mga kalingap, mga katekram ay ito po yung babae na kung makatawa po doon sa kanya pong live ay para baga naman pong nang aasar at parang tawa po ng demonyo ang kanyang tawa. So talagang demonyo ang sinabi po natin mga katekram, kalingap dahil kung hindi ba naman po nasa demonyo ang babaeng ito ay bakit pinakialaman po ang nananahimik na pamilya, ang pamilya po ni Tatay Tekram o si Tekram, bakit pinakialaman po yung magandang samahan ng pamilyang ito. Okay? So tayo ay sabay-sabay muna natin panuorin mga katekram, mga kalingap, ang isang maikling video clip po na ating kinuha po doon sa sinasabi po nilang ninong at sponsor po ni Dave. At dito po tayo magbabase ng ating komento, kuro-kuro, opinion at reaction. Tunghayan natin mga kalingap, mga katekram. Ang gumagawa ng mga maling issue, no, regarding dun sa pagpunta doon na wala namang katotohanan kasi nga binerify ko sa kanya kanina na talagang hindi talaga nagpunta yung sinasabi. Ayoko nang totally decision doon sa nagpunta. Alam niyo naman siguro guys kung ano sinasabi ko, no? Kaya sabi ko, wag magsasalita sa live nang wala akong ebidensya, ano? Kasi una-una napapahamak doon yung bata, ano? Siya yung nadidig. Okay, so mga kalingap, mga katekram, ito po yung sinasabi po ng ninong na sponsor po ni Dave po ay ito yung pagpunta, kasinungalingan pala mga kalingap, mga katekram, yung sinasabi po ni Lola D na sila po ay nagpunta po ng sina Dave or yung sino man po yung representative po ng ni Dave ay pumunta daw po sa DSWD. Sila daw po ay nagpunta ng DSWD upang maaaring sila po ay hihingi ng tulong upang mabawi po ni Dave ang kanya pong mga gamit sa pamamahay po ng kanya pong tatay o kaya po ay humihingi po ng tulong o baka maaaring sila po hihingi ng tulong kung ano ang gagawin po nila dun sa mga natirang pera na bigay po mga pagbigay po ng mga sponsors bilang pagmamahal po kay Kuya Dave at ito po ay kanya pong magamit sa kanya pong pag-aaral. Siguro yun po yung ipinunta po nila. Pero dito sinasabi po itong ninong sponsor na ito na sinasabi ay talaga naman pong hindi nangyari yung sinasabi. Ay nako. So kasinungalingan pala po ang kabulaanan. Okay, kabulaanan ang sinasabi po ni Lola D na sila po ay nagpunta. May nagpunta doon sa DSWD. Okay, pakinggan mo natin. Tuloy-tuloy po natin ang pakikinig dito sa pahayag po ni ninong sponsor. Issue doon sa maling delivery ninyo, sa pagla-live nyo, kung pumunta, may kasamang ganito, may bla 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 na gano'n, hindi dumating. Tapos, i-verify sa amin, kahit sinino, binerify nila, kahit sinino, sinabihan nila na 100% pumunta.
So, isa si Ninong na napaniwala, si Ninong Stephen, ako, at yung iba pa. Ano? Kaya sabi ko kanina, sinausap ko, sabi ko, ano ba ang totoo? Kasi unang-una, bakit ganyan? Unang-una yung issue na yon, ay si Dave na iipit yan. Kasi pwedeng gamitin yan. Kasi nagsisinungaling kayo eh. Fake news yung sinasabi yung cyber libel yun. Sabi ko gano'n. Tapos umamin sila. Sabi nila, hindi po ganyan, hindi po totoo. Kaya sabi ko, patay. Bakit kayo nagsalita ng ganyan? O although may nagsabi doon, para i-broadcast, bakit naniwala? Ano kaya sabi ko, lahat ng sinasabi nyo, kayo ang magpahamak. At unang-una, ang si Lord Miguel ang maiipit yan. Kaya sabi ko, nakikiusap, kaya nandito tayo nag-live, no, bago tayo mag-update ng birthday, isayin natin yan, kasi yun yung din na gusto kanina. Yung nagsasalita ng mga supporter ni Dave nang walang katotohanan. Kasi yung pagsasalita niyo walang katotohanan, ay yung bata po ang naiipit. Ano, doon po tayo lumagay sa tama, okay? Kung meron na kayo nasagap, dapat 100% po kayo na totoo yung nasagap yung balita. Para at least, di ba, may hawak na ebidensya, hindi yung magla-live kayo, tapos ang viewers mo nasa 1,000 to 200, tapos napaniwala mo yung mga supporter ng Batang Kargador. Di ba? E di ngayon, yung paniniwala nila na ngayon, sinabi kay ganito, sinabi sa ganito, hindi lumawak. O diba? So ngayon, nakikipaglaban sila sa comment. Tapos sinungaling lalabas yun. And si Lord Miguel. Ano lalabas sa sinungaling? Diba? Kaya nga sabi ko guys, ay nakikigusto ko sa inyo, huwag kayong magsasabi sa mga live nyo o sa mga post nyo na ganito, ganyan, ganito. Kasi hindi nyo po nalalaman, hindi nyo alam yung nangyayari. Ay, nako po. So ito yung nasabi po dito, fake news. Anong intention po nila? Ha? Ano yung intention po nila na sila po ay nag-broadcast sa kanila pong mga live at maaaring sila po ay napaniwalaan po ng mga kanila pong mga supporters. Kaya ito yung sinasabi po itong ninong sponsor na ito mga kalingap, mga katekram na talaga naman pong huwag kayong magpo-post, huwag kayong magla-live na wala naman po kayong na hindi totoo ang inyo pong sinasabi o hindi wala kayong ebidensya doon sa inyo pong sinasabi. Ano ang layunin nito mga kalingap, mga katekram? Anong layunin po ng mga taong nagsipag-live at nagpakalat ng ganitong impormasyon na fake pala? Ha? Ano po yung intention po nila? Upang takutin po ang pamilya Manalastas? Ay, naku po. At sa palagay nyo ba ay mapapaniwala nyo po yung talaga pong solidong sumusuporta po kay Tekram? Ha? Okay, ito po yung sinasabi po ni Ninong sponsor na papaano po nyo ngayon mapapasubalian itong ginawa nyo po ito. Ibig sabihin ko po dito mga kalingap, mga katekram, papaano kayo paniniwalaan doon sa inyong intensyon? Malinis ko no, ha? Malinis ko no na intensyon nyo kay Dave sa inyong pagkuha. Sabi po ninyo, ay kinuha po niyo itong Dave na ito upang sa papaganda ang kanyang kinabukasan, para sa kanyang kinabukasan. Paano kayo paniniwalaan ngayon, ha? Paano kayo papaniwalaan ng mga taga-suporta, mga taong sumuporta po at nagiliw po at nagmahal po kay Dave, kung ganito naman po ang kinalabasan ng inyo pong ginagawa, ha? Paano nyo ngayon mapapaniwala ang mga taong ito? Buti pa itong sininong sponsor na ito, sa kanya pong pananalita, sa kanya pong pakayag, mga kalingap, mga katekram, doon lang sa katotohanan. Okay? Naniniwala po siya doon sa katotohanan. Hindi na po kinakailangan gumawa po ng mga issue upang sa ganun ay mananalo kayo, o hindi na kinakailangan sa kanyang pananaw ay hindi kinakailangan gumawa po ng intention ng mga ganitong fake information, ha? Kasi mas lalong manggagalaiti, mas lalong magagalit ang mga viewers, mga supporters, ha? Ngayon, sa palagay po ninyo, mayroon pang yung inyong mga supporters na nariyan ay akala po ninyo ay talaga naman pong susuporta sa inyo. Hindi nyo naisip na itong mga ito ay sumama po sa inyo, ha?
Maaring sila po ay sumama po sa inyo sa pag-aakalang ng inyong sinasabi. Ang inyo pong mga sinasabi na intention po nyo o layunin po ninyo kay Dave ay maganda. Pero kung ako po ang isa po na napasama po dyan, nang dahil sa pagmamahal ko kay Dave, napasama ako doon sa inyong laban para kay laban po kay Tekram, sa ginagawa nyong ito, sa inyo palagay, baka mag-alsa balutan po yung mga iba po dyan, mga kalingap, mga katekram. Baka po mag-alsa balutan. O baka, teka muna, magdadalawang isip po itong mga Dave supporters na ito na sumama po sa inyo. Kasi, puro naman pala kayo kasinungalingan Mali naman pala yung inyo pong sinasabi. So, ang tao na mayroon pag sa simula pa lang ay may kasinungalingan na pong ginagawa. Nako, mga supporters po ng mga taong ito, nako, magdalawang isip na po kayo. Magdalawang isip na kayo at kayo po ay mamulat sa katotohanan na itong mga taong ito ay kinuha lamang po si Dave dahil po sa kanilang pong mga personal na interest. Personal na interest, bakit po? Okay. Kagaya itong mga si Lola D na may mga channel, yung mga ilan po dyan na lumalaban kuno, lumalaban kuno kay Tekram ay may mga channel, hindi kaya, tanong lang naman ito, hindi kaya ang intention po nila talaga ay naiinggit o ang intention po nila po ay talagang labanan po itong si Tekram at makuha po itong si Dave nang dahil po sa kanila po ding personal interest at nang dahil din po sa inggit. Okay? So nung nakita po nila na talagang namamayagpag po itong si Tekram at maraming nagmamahal po kay Dave at marami po ang nagbibigay po ng pagmamahal kay Dave, para bagang nainggit po sila na sana ay kung ganun din ang kung nasa feeling po nila, naisip po nila na kapag nasa piling po nila itong si Dave, ay maaaring yung kanila pong mga channel din ay matutulungan umangat at sila rin po ay magkakaroon. May interest din po sila doon sa mga tinatamasa po ni Tekram na kaginhawaan at naibibigay po ng mga sponsors kay Dave. Kaya siguro, yun yung intention dahil po sa inggit. Bakit kaya tayong mga tao, lalo na tayong mga Pilipino, tayo Pilipino, imbes na umaangat na yung ating kapwa, pilit pa rin po natin hinihilang pababa. Ito yung mga sinasabi natin, crab mentality. Ito yung nakikita ko, pasensya na po kung ako ay nagkakamali, pero ito yung aking nakikita. Bakit kinakailangan po kayong magsinungaling? Bakit kinakailangan yung magsinungaling sa inyo pong mga taga-suporta, yung mga nanonood po sa inyo? Ito yung sinasabi po ni Ninong sponsor na kapag kung ilan po yung inyong viewers doon sa live po nyo, kung saan po nyo sinabi itong maling impormasyon na ito, ay magduduplicate po yan. Magduduplicate hanggang sa dumami ng dumami. Ginawa nyong mga tanga, mga bobo ang inyo pong mga viewers. Okay? So, hanggang dito na lamang po tayo mga kalingap, mga katekram. Sana po ay subaybayan nyo po ang ating pong susunod pa pong mga upload o ating mga vlog. Muli, pinapakiusapan po kayo ng inyong pong lingkod na sana po ay tangkilikin po ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.